Good day everyone, I am Fortuny Sabal. Today I will teach you how to use Gutenberg editor in WordPress using Linux environment. So first, login lang po tayo. After login, let's proceed to, as you can see, nasa loob na tayo ng dashboard. And then let's proceed to post and add new menu. Yan. And pagkatapos mag-add new menu, makikita mo yung template na kung saan ito yung magsisilbing playground natin para ma-edit at makapag-add tayo ng mga elements. So, yan. Makikita mo yung mga block section. And then, copy. And then, paste lang natin yung example title. Ayan. Then, next, ipipaste natin ito gamit paragraph. Ayan. So, makikita mo yan. Ayan na yung example ng paragraph. Then, with the Gutenberg editor din po, pwede rin po tayo makapag-add ng mga bullets to emphasize or to add another elements inside our Gutenberg po, inside our template. So, ayan. Then, hintayin lang natin lahat matapos. Okay. So, ayan. Then, after that, with the use of Gutenberg editor, pwede rin po tayo mag-attach ng video. Ayan. So, ayan. Insert from URL. So, hanap lang tayo ng link natin. So, ito yung nakita natin link. So, ikakopy lang natin yung link. Once na nakopy natin yung link, ipipaste lang natin siya sa video. So, ayan. As you can see, nag-loading na siya. So, titignan lang natin at ayan, hihintayin lang natin na mag-render yung video. So, ayan. Habang nagre-render, pwede naman tayong mag-upload ng images sa ating gallery. So, ayan, just click upload. Pagkatapos niyan, select mo na yung chosen image mo and pwede ka rin mamili kung ang gusto mo siyang i-align. So, para mas makita mo siya at para mas ma-arrange mo. Then, ayan. So, as you can see, nag-reload na yung video na ating in-attach kanina. And then, pwede mo rin siyang i-delete kapag may sobra. Pipindutin mo lang yung menu sa gilid, which is yung kebab. Ayan. Kebab means yung tatlong dots na vertically naka-align. So, ayun, kebab po tawag. So, ayan. So, kapag hyperlink naman po yung gusto natin, so, ayan, pwede rin natin gawin. So, i-click lang po natin yung hair clip. So, ayan, hair clip icon na kung saan pwede rin tayo makapag-copy at paste ng URL or link na gusto natin ipakita. Ayan. So, ayan. Then, drop lang natin. I-paste. And after that, bang. As you can see, na-paste na po. Then, after that, so, there you have it. With the use of Gutenberg editor, parang mas napabilis natin yung pag-edit and pag-attach and of course, pag-i-input ng mga text and images. So, ayan. So, para mas makita pa natin yung post natin, pwede tayo gumamit ng categories, sorry. Ayan, categories. So, ayan. Also, pwede rin tayo maggagay ng tags para malaman din natin kung about saan nga ba yung mga content na yun para mas madali natin siyang mahanap at ma-verify. So, after that, pwede nyo siya i-publish. At kapag na-publish nyo na siya, at titignan naman natin kung ano nga pa. So, ito yung local path niya. So, once na-copy, then i-view natin. Bam! Nasa loob na tayo ng local path ng ating ginawa kanina. So, as you can see, ayan. Installing plugins in WordPress on Linux. So, ayan. So, as you can see, new post category. Ayan.
So, ito yung mga paragraph and text na ating nilagay, hyperlink. So, once na kinilik natin yan, mag-redirect tayo sa another link na ating nilagay. So, ayan. There you go. Very good. And then next, we have also, pwede rin nating i-play yung video na ating in-attach kanina. And also, pwede rin natin makita yung uploaded image. So, as you can see, that is the simple and easy way on how to use Gutenberg editor. Goodbye!